Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah fiqh at tinatalakay pa rin natin yung wudu. Natalakay na natin nung nakaraan yung hatol sa wudu at yung mga dalil sa pagiging obligado nito. Kanino ito obligado at kailan ito obligado. At ngayon inshallah, al-mas'alatu thalitha fi syurutihi. Ang pangatlong usapin, pangatlong chapter inshallah, ang mga kondisyon ng wudu. At katulad ng iba pang mga gawaing pagsamba, ang wudu ay mayroong mga kondisyon. At ang kondisyon, ito ay may patutupad bago ang pagsasakatuparan ng gawaing pagsamba. Bago pa simulan, yung gawaing pagsamba ay dapat natupad na yung mga kondisyon, insyaAllah. Yun ang ibig sabihin ng syurut. At yung rukun nasa loob mismo ng gawaing pagsamba. Yun ang rukun. Mga wajibat, gayon din, nasa loob yun. At yung mga sunnah, yun ay mga, kumbaga, voluntaryo na pwedeng gawin sa bawat gawaing pagsamba. Sala, kahit ngayon dito sa wudu. So ngayon nga sa mga kondisyon ng wudu. Wa yushtarat li sihatil wudu ma ya'ti. Kondisyon para maging tama ang wudu ang mga sumusunod. Unang-una, yung mga kondisyon nito na pangkalahatan, na ibig sabihin maaring applicable din ito sa iba pang mga gawaing pagsamba. Al-Islamu wal-aqlu at-tamyizu. Ang pagiging Muslim ng nagwuwudu, kasi ang kafir kahit magwudu siya, hindi niya makakamit ang tahara. Okay? Kasi anong saysay sa kanya ng tahara? Kung gugustuhin niya magbasa ng Quran o ng anuman, walang saysay sa kanya yung tahara na sa pamagitan ng wudu. Tahara na raf'ul hadath, walang saysay sa kanya yung wudu. Hindi rin yung tatanggapin sa kanya. At the same time, hindi rin yun magiging dahilan para maging tama ang anumang gagawin niya pagkatapos nito, katulad ng sala, pagbabasa ng Quran, tawaf, walang saysay lahat sa kanya yun. Yung akal, yung matinong pag-iisip, at yung tamyiz, ito nga yung edad ng bata na siya ay nasa edad ng meron na siyang kakayanan na mag-isip. Wala pa siya sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Pero, pag tinanong mo siya, kaya na niyang sumagot sa mga katanungan. Kapag tinanong mo siya, kaya na niyang sumagot sa mga katanungan. Fala yasahhu min al-kafir, hindi tanggap, hindi tama ang wudu ng kafir, wala al-majnun. Ang majnun, ang baliw, wala ring saysay sa kanya magwudu. Tuturuan mo yung baliw na gawin niya yung mga gawain ng wudu para maging dalisay siya sa kanyang sarili. Walang pangangailangan dahil ang majnun katulad ng isang tao na wala pa sa edad ng bulog, pagbibinata o pagdadalaga, o yung tamyiz, yung edad na nakakapag-isip na siya, yung mga 5 taon pataas, ganun. Yung majnun, ang majnun kasi, wala siyang kakayanan na mag-intensyon. Kaya sa lahat ng gawaing pagsamba, hindi obligado sa baliw ang mga gawaing pagsamba. Di ba merong hadith, Rufi al-kalamu anithalath, iniangat ang panulat sa 3 tao. Ano-ano yon? Al-majnunu hatta yafiq, was-sabiyu hatta yakbur,
wan naimu hatta yastaykid. Yung baliw, iniangat yung panulat sa kanya, ibig sabihin walang itatala sa kanya na mabuti o masamang gawain. Ang bata, hanggang sa ito ay dumating sa edad ng pagbibinataw, pagdadalaga. At pangatlo, yung natutulog hanggang sa ito ay magising. So ano mang gawin ng tatlo na ito, hindi ito tuusin. Makapatay man yan, hindi sila mapapatawan ng parusa, hindi sila sisingilin ng diya, yung blood money, at iba pang katulad nito. Yung tatlo na ito. At sinabi rin dito, wala yakunu mu'tabiran minas sagiri alladhi duna sinnut tamyiz. At hindi nga ito inuobliga sa sino man na wala pa sa edad ng tamyiz. Yung bata, pwede mo turuan magwudu, 1 taon, 2 taon, 3 taon, halimbawa pwede. Pero walang aasahan sa kanya na obligahin natin siya katulad nung pag-oobliga sa mga tao na nasa hustong edad na. Ito yung mga pangkalahatan ng mga syurut. Ang pagiging Muslim, ang pagiging matino sa pag-iisip, at ang tamyiz, yung edad na nakakapangatwiran na yung tao. Wala pa siya sa pagbibinataw, pagdadalaga, pero nasa edad na siya ay nakakapangatwiran. Pangalawa sa mga kondisyon, ang niya o ang intensyon. Bakit kailangan may intensyon sa wudu? Bakit kailangan tanggapin? Ano ba yung wudu? Anong klaseng gawain ng wudu? Pagsamba. Lahat ng gawaing pagsamba ay dapat merong niya. Dapat merong intensyon. At ito ay ayon sa hadith, innamal a'malu binniyat. Ang mga gawain ay hatulan lamang ayon sa intensyon. Wala yusra at talaffudu biha. At hindi isinabatas sa Islam na sasambitin o ire-recite ang niya. Walang ganun. Yung katulad ng paniniwala ng ibang mga Muslim, hindi kailangan i-recite ang niya. Li'adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil walang anumang batayan sa sunnah na ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kailangan sabihin ng niya. Kasi sa niya, ito ay nasa puso. Hindi ito kailangang sabihin ng tao. At sa niya, sa pag-intensyon, hindi mo kailangan mag-isip ng mga sentences o mga Arabic na mga pananalita na dapat nire-recite mo sa isip mo para maging tama ang niya. Hindi kailangan. Hindi kailangan. Dahil doon pa lang sa intention mo na magbukas ng gripo, may niya na doon. Doon pa lang sa intention mo, ngayon pa lang gabi, halimbawa, matutulog ka ng after Isha, humiga ka na at nag-set ka ng alarm, kinabukasan, doon pa lang meron ka ng niya na mag-fajr. Siyempre, may niya ka mag-fajr, may niya ka rin na mag-wudu pagkagising mo bago ka mag-fajr. So, naroon palagi ang niya. Pero ang tinutukoy din dito, syempre, yung ihdarun niya, yung tiyakin natin na naroon ang ating niya. Hindi yung absent-minded lang natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Na ang niya nga, ito ay mahalaga sa unang-una, ihdarun niya, ito ay mahalaga na gagawin natin ito alang-alang kay Allah at gagawin natin kung ano yung eksaktong ibada o pagsamba na gagawin natin. Yun ang mahalagang natutukoy sa niya. Dalawang bagay. Gagawin natin ito para kay Allah at tutukuyin natin kung ano ang ating gagawing pagsamba. Sumunod na kondisyon, alma'u at tahur. Ang tubig na malinis, dalisay. Dalisay, ibig sabihin, wala itong anumang katangian ng najasa o wala itong sangkap na najasa o kumbaga anumang katangian na nababago ang katangian nito bilang tubig. So nananatili itong tubig. Hindi ito kape,
Hindi ito juice, hindi ito tubig na merong ihi ng aso o alaway ng aso. Yun yung tubig na tahir. Tubig na tahir, tubig na dalisay. Sasabi nga rito, lima taqaddama fil miyah, ayon dun sa natalakay nga natin tungkol sa tubig, lahat ng yun ay applicable sa tubig na gagamitin sa wudu. Na hindi nga ito pwedeng tubig na ninakaw. Diba, natalakay na natin ang tubig na ginamit sa wudu o gusul na ninakaw ay maaring makakabawas sa ating gantimpala doon sa wudu, o maring siyempre may pananagutan tayo doon sa ninakaw na tubig o kahit yung sisidlan ng tubig. At siyempre yung tubig dapat hindi inilalagay sa anong lalagyan? Anong klaseng lalagyan? Ginto at silver. Hindi pwedeng gagamit ng ginto at silver na lagayan ng tubig at iba pang mga bagay na ganito. Ammal ma'un najis fala yasihul wudu'u bihi. Ang tubig na marumi, ibig sabihin nga ng marumi mayroong najasa, hindi pwedeng gamitin ito pang wudu. O yung tubig na nagbago na ang anyo nito, naging soft drinks na siya, naging juice, hindi ito pwedeng pang wudu. Kape, tsaa, hindi ito pwedeng pangwudu. Pangatlo, pang-apat, izalatu ma yamna'u wusulul ma'i ilal bashara. Kailangan tanggalin daw ang anumang bagay na pumipigil sa pagdikit ng tubig sa balat. So dapat ang lahat ng bahagi ng katawan ng tao na dapat mabasa sa wudu ay dapat na mabasa. Kailangan tanggalin yung anumang pipigil na makadikit sa balat ang tubig. Min syam'in o ajinin wa nahwihima. Yung syam na tinutukoy dito, syam'un, ito yung wax, yung katulad ng sa kandila, wax ng floor wax, at iba pang klase ng wax. At maaari nating masabi na kasama na rin dito yung langis, pintura, kasi iba pang mga katulad nito. Kasi kapag yun ay nasa iyong balat, halimbawa pintura, di ba? Hindi naman didikit yung tubig sa balat mo. Lalong-lalo na kung enamel yun o iba pang mga malapot na pintura. So, kailangan matanggal mo yun sa abot ng iyong makakaya, pero kung may konting matitira, walang problema, inshallah. At ganyan din yung ajin na tinutukoy dito yung harina na minasa, pinaghalo na siyang harina at tubig, yun yung ajin na tinatawag. So kung magwudu ka, kailangan matanggal din yung muna sa iyong kamay o namang bahagi ng iyong katawan, inshallah. Nakabilang din dito nga sa mga nakakapigil na didikit sa katawan ng tao ang tubig, katala'il adhafiril ladhi yu'rafu bainan nisa'il yawm. Yung nail polish na madalas na ginagamit ng marami sa kababaihan sa panahon natin ngayon, yun ay nagiging dahilan na hindi dumikit sa balat o sa kuko ng tao ang tubig. Basta lahat ng kailangang mabasa ay dapat mabasa. Kung ang iyong kuko, kahit isang kuko lang yan na mayroong nail polish, kahit transparent pa yan na nail polish, hindi kumpleto ang wudu. Dapat mababasa ang lahat ng bahagi ng katawan na dapat na mabasa sa wudu. Lahat. Malaki man na bahagi ng katawan, maliit, lahat ay dapat na mababasa. Sumunod na kondisyon, al-istijmaru aw al-istinja'u enda wujudi sababiha lima taqaddam. Yung istijmar at istinja, ito yung paglilinis ng bahagi ng katawan kung meron lang pangangailangan. Bakit ito binanggit dito? Kasi halimbawa, nag-CR ka,
linisin mo muna yung katawan mo bago ka magwudu. Okay? Hindi yung magwudu ka, hindi ka pa naghuhugas ng bahagi ng katawan mo. So binanggit dito istijmar at istinja dahil lang sa dahilan na yun. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan mong mag-istinja at istijmar palagi bago magwudu. Kasi may ganyang mga tao na naniniwala sila na bago magwudu, kailangan munang maghugas ng maselang bahagi ng katawan. May mga ganyan sa Mindanao. Inisip nila yun ay bahagi ng wudu, hindi yun bahagi ng wudu. Gawin mo lang ito kung may pangangailangan, syempre pagkatapos mong gumamit ng palikuran. Kung malinis na yung katawan mo, siguradong malinis na, magwudu ka. Pero kung hindi, ulitin mo yung paglilinis, bago ka magwudu. Hindi pwede magwudu ka, meron kang tahara na raf'ul hadath, pero nananatili naman sa katawan mo ang anong tawag sa physical na dumi? Yung ihi? Ha? Khabath. So hindi pwede na nagkamit ka ng tahara ng raf'ul hadath na hindi ka naman nagkakamit ng tahara ng raf'ul khabath. Dapat pareho. Parehong uri ng tahara ay magawa mo. Sumunod na kondisyon, al-mawalat. Dapat sunod-sunod. Hindi pala. Yung tartib pala. Ang mawalat, ito yung yung dapat sunod-sunod din, pero dapat agad-agad susundan mo ng susunod na step ng wudu, yung iyong wudu. Ibig sabihin walang putol. Dire-diretso yung iyong pagwudu. Yun yung mawalat. At ang pinagkaiba niya sa tartib, yung sumunod na kondisyon, yung tartib yung pagkakasunod-sunod. At ang tinutukoy dito na pagkakasunod-sunod ayon sa kung ano ang mga obligado na mahugasan sa wudu. Yun yung tinutukoy dito. Nabanggit ko na nung nakaraan na walang problema, mauna yung kaliwa kaysa sa kanan. Kasi yun ay sunnah. Pero dito, ang tinutukoy dito, yung mga obligado. Yung nababanggit doon sa ayah. Unahin yung mukha, kamay, hanggang sa siko. Sumunod yung, susunod? Tapos yung ulo, huli yung paa. Tartib, ibig sabihin hindi pwedeng mauna yung paa. Dapat mauna yung dapat na mauna. At panghuli, guslu jami'il a'da'il wajibu gasluha. Dapat na mahugasan ang lahat ng bahagi ng katawan na wajib na mahugasan. Yung wajib na mahugasan, yun lang yung apat na yun. Actually. At ito na nga yun sa mas'alatul rabi'ah, pang-apat na usapin, furuduhu, ang mga obligado na gawin sa wudu. Obligado na gawin sa wudu. Ibig sabihin, nandun na siya sa wudu. So, hindi na tinukoy dito yung mga arkan. Wala nang tinukoy na arkan. Furud na lang yung tinukoy, mga obligado na gagawin. At ito nga ay nababanggit dito yung apat na nandoon sa ayah na natalakay natin nung nakaraan. Guslul wajhil kamila, gaslul wajhi bikamilihi, ang paghuhugas ng buong mukha. Buong mukha, wa minhu al-madmada wal istinshaq. Nakabilang sa paghuhugas ng mukha, yung pagmumumog at paghuhugas ng ilong, pagsinghot ng tubig at pagsinga ng tubig, li'anna al-fama wal-anf min al-wajh. Dahil ang bibig daw at ilong ay kabilang sa mukha. Okay? So ito yung tinutukoy doon sa fagsilu wujuhakum. Hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Pangalawa, gaslul yadaini ilal marfaqain, ang paghuhugas ng dalawang kamay hanggang sa siko. Siko, ibig sabihin, palampasin nyo ng konti doon sa siko. Hindi yung hanggang doon lang talaga na konti na lang, halos hindi nyo na nahugasan yung siko nyo. Pwede palampasin nyo ng konti doon para sigurado na basa talaga ang siko. Dahil merong isang hadith na sinita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung isang sahaba na meron lang maliit na bahagi ng katawan niya na hindi niya nabasa ng tubig. So dapat lahat ay mababasa ng
tubig. Kaya mag-iingat kayo na dapat lahat ng bahagi ng katawan nyo ay mababasa ng tubig. Yung mga bahagi ng katawan na obligado na mabasa sa wudu. Lahat. Lalong-lalo na minsan nagkakaproblema niyan sa paa. Yung matataba, hindi mahugasan na maayos yung paa. So sikapin na mabasa ang buong paa. So ito yung tinutukoy doon sa aydiyakum ilal marafiq, mga kamay ninyo hanggang sa siko. Ito yung obligado. Yung kamay lang, yun ay sunnah. Madadanan pa natin yung mamaya. Pangatlo, mashur ra'si kullahu ma'al udunain. Pagpunas daw sa buong ulo kasama ang dalawang tenga. Kasama ang dalawang tenga. Na yung buong ulo nga na tinutukoy dito, ito nga, yung mula sa noo hanggang sa ibabaw ng batok, yun lang. Kung mahaba yung buhok mo, hindi mo kailangan punasan yung buong buhok mo. Mula ugat hanggang dulo, hindi. Yung bahagi lang ng may ulo. So, ganun din sa babae. At dito nga, ito na yung sinasabi na wamsahu biruusikum, punasan ninyong inyong mga ulo. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, al-udunani min ar-ra's. Ang dalawang tenga raw ay kabilang sa ulo. Kasama sa ulo. So yung pagpunas ng dalawang tenga, na yung hintuturo ipapasok sa loob at yung hinlalaki ipupunas sa likod ng tenga. Ipupunas lang, ha? Hindi ito yung kukuha ka ng tubig tapos hugasan mo yung tenga mo, hindi ganun. Punas lang. Punas lang. Fala yujzi mashu ba'da ar-ra'si duna ba'dihi. At hindi sapat na mapunasan ng isang bahagi ng ulo na hindi napupunasan ng iba pa. So merong mga nagwudu, makikita ninyo yan, lalo na taga Mindanao uli. Ganun lang sila magpunas ng ulo. At yun ay sinasabi na nasa madhab daw ni Imam Ash-Shafi'i. Pero siyempre, hindi tayo panatiko ng sino mang o anumang madhab. Ang sinusunod natin ay kung ano yung jamhur, kung ano yung napagkaisahan ng mas maraming mga ulama na mas matibay, yun nga yung rajeh na pananaw, yun ang pangahawakan natin, yun ang metodolohiya ng salafiyah, ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi yung kumbaga nakapako na lang tayo sa kung ano yung nasa madhab ni Imam Shafi'i o ng iba pang mga imam. Ang hanapin natin palagi ang pinakatama dahil ito rin naman yung sinabi nila. Dahil yung panahon nila, sila ay nagbigay ng kanilang mga opinyon sa fiqh ayon sa mga dalil na nalaman nila. At yung panahon na yun, hindi pa naman ganun ka-extensive yung pangungulekta ng hadith. Kaya, lahat silang apat ay nagsabi. Si Abu Hanifa, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad, Imam Malik, lahat sila ay nagsabi, idha sahal hadith fahuwa madhabi. Kapag napatunayan ng isang hadith ay tama, yun ang aking madhab. So kung ang isang hadith ay matuklasan natin, tamang hadith, at taliwas ito sa sinabi ng sino man sa kanilang apat, sundin natin yung hadith at hindi natin kailangan magpakapanatiko sa sino man sa kanila. Okay? Yung mga panatiko na yan, ano yan? Hindi sila inutusan ni Imam Shafi'i na magpakaganyan. At sabahan nila, maraming mga bid'ah ang ina-attribute ng mga tao kay Imam Shafi'i. Siyempre, si Allah ang pinaka nakakaalam na walang kinalaman si Imam Shafi'i sa lahat ng ginagawa nila. Pang-apat na wajib sa wudu, ghaslur rijlaini ilal ka'bayn, ang paghuhugas ng paa hanggang sa bukong-bukong. Paa asin buong paa, kasama nga yung kuko, pati yung mga pagitan ng daliri. Ganun din sa kamay, ha? At yung ka'bayn na tinutukoy dito, ito yung joint sa pagitan ng paa at ng binti. Yun yung ka'bayn.
Kumbaga, dito meron tayong pulso sa kamay, sa paa, yun yung tinatawag na ka'bayn. So dapat mahugasan yun ng lampas doon. Kung abot pa ng konti sa binti, walang problema. Walang problema doon, inshallah. So ito na yung sinasabi, wa arjulakum ilal ka'bayn, wa arjulakum ilal ka'bayn, sa inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Dalawang bukong-bukong. Panlima, at tartib. So dapat itong apat na tinukoy na ito. Ang mukha, dalawang kamay hanggang sa siko, tapos yung ulo, at pang-apat yung mga paa. So hindi pwedeng ang mauuna yung paa sa mukha. Dapat mauuna talaga yung mukha. Ngayon sa pagwudu natin, na nakasanayan, na inuuna nating hugasan yung kamay, bakit dito pangalawa yung kamay? Pero ba't pag nagwudu tayo, nauna yung kamay? Ang tinukoy dito na kamay, yung kasama yung siko. Pero sa pagwudu na ayon sa sunna, yung wudu na kamil, kompleto, ayon sa sunna, nauna nating hinuhugasan yung kamay, at yung pangalawang paghugas ng kamay, kasama na doon yung siko, na technically, nauuna pa rin talaga doon yung mukha. So sa ganung paraan, nauuna pa rin yung mukha. So dapat mayroong tartib, pagkakasunod-sunod. Lian Allah Ta'ala dakarahu murattaban, dahil binanggit ni Allah na magkakasunod ang mga ito. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dakara Allah subhanahu. At ganito rin nagwudu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wajhu fal-yadaini far-ra'su far-rajlain. Ang mukha, ang dalawang kamay, ang ulo at ang dalawang paa. Kama warada dhalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abdullah bin Zaid. Na ganito ang naiulat na wudu ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iniulat ni Abdullah bin Zaid wa gayruhu at iba pa. Pang-anim, yung mawalat. Ito na nga yung dapat tuloy-tuloy, dire-diretso ang iyong pagwudu. Hindi yung mapuputol. Kung maputol ito sandali, katulad ng nabanggit natin nung nakaraan, walang problema. Kung mapuputol ito sandali, walang problema. Pero kung nagwudu ka, nagugas ka na ng kamay, nagmumog, pumunta ka ng bayan, inutusan ka ng nanay mo, tapos pagbalik mo, itutuloy mo yung wudu mo, hindi pwede. Ulitin mo na. Pero kung nagwudu ka, naputol, binuksan mo kasi yung pinto, merong kumatok, binalikan mo yung wudu mo, kung hindi naman matagal yung panahon na lumipas, walang problema, pwedeng ituloy, inshallah. Pwedeng ituloy, inshallah. So, ang muwalat, bian yakuna ghaslal udu, aqbal dhalika qablahu mubasharatan, biduni ta'khir. Na ang paghuhugas sa mga bahagi ng katawan ay dapat nasusundan agad matapos na mahugasan yung nauna ng walang pagkaantala, ng walang ta'khir o pagkaantala. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u mutawaliyan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwudu ng diretso. Tinatapos niya yung buong wudu agad-agad. At ito ay naiulat mula kay Khalid bin Ma'dan, hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadri dirham lam yusibhal ma'. Nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung binabanggit ko kanina, na meron daw siyang nakitang lalaki na meron sa likod ng kanyang paa na sinlaki ng dirham na hindi nabasa ng tubig. May bahagi ng likod ng kanyang paa na sinlaki ng dirham na hindi nabasa ng tubig. Fa'amarahu an yu'idal wudu, at inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulitin yung buong wudu. Hindi siya inutusan na hugasan yung paa lang. Inutusan siya na hugasan yung lahat ng kailangan hugasan sa wudu. Ibig sabihin, inutusan siya na ulitin ang buong wudu. Bakit? Kasi lumipas na yung mahabang panahon. Lumipas na yung mahabang panahon. So hindi na niya kailangan, hindi na niya magagawa na mabalikan pa yung paa lang. Falaw lam takun al-mawalat syartan li amrihi la'amarahu bigasli ma fatahu. Kung ang muwalat, yung pagiging dire-diretso ng wudu ay hindi kondisyon
Sana ay ang inutos sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hugasan lang yung paa niya, na hindi niya nahugasan ng maayos. Sana yun lang yung inutos sa kanya. Walam ya'murhu bi'adatil wudu kullu, at hindi siya inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulitin ang kanyang wudu. At yung lum'a na tinutukoy dito, al-mawdi' alladhi lam yusibhu al-ma' fil wudu'i aw al-ghusl. Yung lum'a, yung tinutukoy dito, ang anumang bahagi ng katawan na hindi nabasa sa wudu o ghusl na kailangang mabasa sa wudu at ghusl. At panghuli ngayong gabi, inshallah, mga sunnah sa wudu. At ito ay 5. Ilan ba? 5? 8 pala, 8. 8 sunnah sa wudu. Ang 8 sunnah sa wudu, una at tasmiyah, yung pagsasabi ng bismillah bago magwudu. So sunnah pala ang magsabi ng bismillah. Sunnah ang pagsasabi ng bismillah. So hindi ito obligado. Diba, pumasok ka sa CR, nag-CR ka, gusto mo nang magwudu sa loob ng CR kasi walang ibang lugar para magwudu. So pwede ka magwudu na hindi ka nagbibismillah kasi sunnah. At pwede rin naman na isaisip mo na lang ang bismillah. Wala rin problema. Merong hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayh. Walang wudu ang sino mang hindi bumanggit ng pangalan ni Allah rito, na kung titingnan natin ang zahir sa hadith na ito, obligado ang bismillah, pero sinasabi ng mga scholar, ito ay sunnah. Ito ay mustahab, ito ay sunnah, hindi obligado. Pangalawa, as-siwak, yung paggamit ng siwak pagkatapos ng wudu, sunnah din. Hindi obligado. Pangatlo, gasdul kafain thalathan fi awwalil wudu, ang paghuhugas ng kamay ng 3 ulit bago magwudu o sa simula ng wudu. Ito din ginagawa natin. Paghugas ng kanang kamay at kaliwa ng tigta 3 ulit. At ito ay ayon nga sa naiulat na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod pa doon sa wajib na hugasan na tinukoy natin kanina. Pang-apat, al-mubalagatu fil madmadati wal istinshaq. Ligayris saim, ang maiging pagmumumog at pagsinghot at pagsinga ng tubig para sa naguwudu na hindi naman nag-aayuno. Kung nag-aayuno, syempre mag-ingat siya sa pagmumumog at paghugas ng ilong. Kasi baka malunok niya yung tubig o masinghot niya yung tubig, pumasok sa kanyang lalamunan. So yun ay sunnah rin na pag-igihin yung pagmumumog. Kung hindi ka nag-aayuno, paabutin mo yung tubig sa loob ng bibig mo. Yung buong bibig mo ay mababasa hanggat maaari. Panlima, taklilul lahya al-kafifa bil ma'i hatta yadkhula al-ma'u fi dakhiliha. Ito yung pagsisikap natin na mabasa yung balat sa ilalim ng balbas kung makapal yung balbas. Kung manipis yung balbas, walang problema, insyaallah. Na ayon nga sa naiulat, at ito ay galing kay Ibn Hibban, na kana idha tawadda'a yudalliku dira'ay. Na kapag siya daw ay nagwudu, ay inaayos niya na mababasa ang kanyang yung kanyang dira, yung kanyang forearm, ganun. Kasi maaring makapal din yung balahibo niya sa kanyang forearm. At hindi sinasabi, kana yudakhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhallil bihi lahiyata. At pinapapasok niya raw yung tubig doon sa kanyang balbas hanggang sa mabasa ng tuluyan ng kanyang balbas. Sa ilalim daw ng kanyang baba hanggang sa mabasa ng tuluyan ang kanyang balbas at yung balat doon sa balbas. Kasi dapat naman nababasa yung balbas, ang dapat naman mababasa yung balat. So ito yung ad-dulq. Sumunod, takdimul yumna alal yusra, uunahin yung kanan sa kaliwa. Sunna yun. Kaya nga nabanggit ko nung nakaraan, kung nagkamali ka, nauna mo yung kaliwa, walang problema. Ituloy mo na yung wudu mo, tapos hugasan mo yung kanan, walang problema. Sunna rin. Pangpito, at tathlith al-ghusl.
Fil wajhi wal yadain wal rijlain, ang 3 beses na paghuhugas sa mukha, sa 2 kamay at sa 2 paa. Kasi sunnah. Pero yung iba pa, isa lang. Yung pagpupunas sa ulo, isa lang. Yung pagpupunas sa tenga, isa lang din. At dahil bahagi ng mukha, yung alin? Ano yung bahagi ng mukha na tinukoy? Bibig tsaka ilong? Sa 3 beses yun. Pero yung tenga, saan bahagi yung tenga? Sa ulo. Ilang beses pinupunasan yung ulo? Isa lang. So isa lang din yung tenga. At panghuli, ad-dhikrul warid ba'dal wudu, yung dhikr na naiulat pagkatapos ng wudu, yung ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, at iba pang mga katulad nito. Lahat ng ito ay sunnah, alhamdulillah. So susunod, tatalakayin natin yung mga nakakasira ng wudu. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.